kanyang magdamdaming kwento ay parang isang pelikula sa telebisyon. Si Jose Marie Bisiral ay isang sikat na artista, subalit ang kanyang nakaraan ay puno ng mga hinanakit at mga pagsubok sa kanyang buhay bago siya nagsikat. Sa kanyang kabataan, ay natuklasan niya na pagmamalupit ng kanyang ama sa kanyang dalawang kuya dahil sa kanilang kasarian. Kaya mahirap sa kanya na ilangkad ang tunay niyang pagkatao hanggang sa nagkasakit siya at doon niya nailangkad ang kanyang sa mga kapatid niya ang tunay na siya. Totoy, ano ang drama na ito? Ang dami-dami natin problema. Nakisabay ka ba? Pero ko kayo dati! Iniisip niyo to? Ito makatalaling ito. Ito sa bagay, siya nga pala yung lalaki yung kapatid, di ba? Kasi siya lang yung lalaki. 18 taon, Totoy. 18 taon mo kami niloloko. Alam mo ba? Ingit na ingit kami ako sa'yo. Alam mo ba? Na sana ako na naging lalaki. Na sana minahal ko ni tatay. Na sana party ako sa pamilyang ito. Si ano? Hinayaan mo kami ni Kuya Mikon na magdusa habang nagpapakatrap ka sa pagmamahal ng lahat. Alam mo kung ano ka, Tutoy. Hipokrita ka, manaloko, manaraya, magsatarili ka! Magkasarili ha? Akala mo ba masaya ako ha? Akala mo madali ang desisyon ito para sa akin? Kaya wala na si tatay. Itinago ko pa rin ang nasa loob ko. Natatakot akong magdusa sa tulad ng mga pinagagawa nyo. Akala nyo ba? Ginawa ko ito para sa inyo. Ginawa ko ito para sa iyo. Natatakot ako Natatakot ako na makaramdam pa sa nararamdaman nyo. Alam mo, tiniis ko ang lahat. Ito para sa inyo. Natatakot akong bumuo ang lahat ng mga pangarap nyo. Natatakot akong masira ang pamilyang ito. Alam mo ba? Alam mo ba, tiniis ko ang lahat ng to na itago ang totoong nasa loob ko. Tiniis ko ang lahat ng ito. Kaya huwag mo akong sabihan na makasarili, ha? Wala ko ba mo? Pinangako niya sa sarili niya na kahit anong sakit ang ibibigay niya sa kanyang pamilya, nagbabago siya. At balang araw, maging proud siya kay Totoy.
akin, para kang pinalaglag ng mama mo na. Gawin, isa ka pa. Kung sa babae ka, immature ka, no? Kasi, wala sa buwan. Kung hindi ka nilagay sa incubator, alam mo kung saan ka nilagay? Sa aquarium. Kasi, wala ka ng mama mo. Janitor fish lang. Kung mukha man akong kabayo, mas mukha kang kanite. Ikaw, mukha kang balang. Oo. Kung tibala man ako, ikaw ang unang biktima. Hindi natin patuloy ito. Gusto mo bang kumanta? Palakpakan po natin. Guys! Mo, Totoy. Dahil sa pagpapatawa ni Vice, lumapit ang may-ari ng bar at tinanong siya kung gusto niya bang mag-trial set sa bar. At doon siya nagsimula kung paano siya nakilala bilang singer at komedyante sa isang bar at doon nagsimula ang pagsilak kay Vice Ganda. Madami na siyang napapasayang tao pero sa higit sa lahat, naging masaya siya dahil sa mundong ito at tanggap siya kung ano siya. Dumating ang panahon na kilala siya hindi lang sa comedy bar, kundi maging sa telebisyon at pelikula. Ngunit sa tagumpay ng tinatamasa niya, may kulang pa rin sa pagkatao niya na hindi niya alam kung ano. Sa Hanggang sa nabigyan siya ng pagkakataon na magtanggal sa Los Angeles, California at doon ay nakapatawaran sila ng kanyang mga kapatid. Nagtanghal si Totoy at naroon ang kanyang mga kapatid at yun ang pinakamasayang araw sa kanya. Dumating na rin ang pinakahintay niyang sandali na mabuo ang kanyang pamilya at sa wakas natagpuan niya na rin ang kulang sa kanyang buhay. Sila at lahat sa kabila ng nangyari, hindi niya pinagsisihan kahit kailan ang kanyang pamilya. Dahil kung wala sila, walang Vice Ganda! Wala! Wala. Ay, wala, Jay.